Ngayon, tungkol naman sa readings every Sunday, in case hindi kayo aware, bago nagkaroon ng Vatican II. Yung Vatican II kasi nag-meet sila 1962, no? Bata pa tayo. At that time, may lectionary na. Yung lectionary para yung readings for every Sunday and for every weekday, no? Pero yung readings na yun, kunyari for 1960, yun na rin ang same readings for 1961, tapos 1962. Believe it or not, yung readings na yun, nung ano pa, mga 1500s, yun yung set ng readings for 500 years na, no? Yung nakaroon yung Vatican II, naisipan nila, very limited lang ang coverage ng lectionary kung every year yun lang, pare-parehas lang, ano? So, naisipan ng mga bishops noon, mas malawak sana, mas maraming libro sa Bible ang kasama sa Sunday readings. So, napag-usapan nila, for the first year, ang Sunday readings ay kukunin natin sa Gospel ni Mark. So pag sinabing year, yung tukoy dito yung liturgical year, hindi calendar year, hindi yung from January to December. Ang liturgical year is when? Advent. Ayun. No? Okay. Yan ang start ng liturgical year. Tapos susunod ang Advent ay Christmas. Tapos merong may Lent. Tapos may Pentecost. Ano? In between that may ordinary time. Hanggang ang liturgical year ay matatapos on what solemnity? Solemnity of yung last Christ the King. Yun, ano? After Christ the King, magsisimula na yung Advent season. So, liturgical year ang tinutukoy natin. So, sabi ng Vatican II, every Sunday reading for the first year will be from the book of Mark. So, from Advent hanggang Christ the King, karamihan ng mga gospel readings every Sunday galing kay Mark. Pag natapos na yon sa susunod na liturgical year, pupunin natin from Matthew. No? So, yun ang for one more liturgical year. Sa ikatlong taon, kuha tayo from the book of Luke. Ngayon Luke na yun Lahat ng Sundays natin, karamihan from Luke. Pag natapos na yung first year, tinawag nilang year A. Yung susunod na kay Mark, ang year B kay Matthew, ang year C kay Luke. Tapos, ABC, pabalik ko naman sa A. So, kaya 3-year cycle, ABC. Ngayon, nasa year C tayo. 2025. No? Ngayon, matanong nyo, anong nangyari kay John? So, how much naman si John? Hindi siya kasali. So, ang ginawa ng simbahan, naging guest appearance si John sa A, B, and C. No? Guest appearance lang siya. No? Sa... So, A, B, and C. Ngayon, nasa year C na tayo. Pagdating ng Advent in 2025, mga November, pabalik tayo sa year A na naman. Okay? Kaya, sa lectionary, makikita nyo may A, may B, at may C. No? So, that means, mas malawak kayo ng coverage ng lectionary, yung Sunday readings natin. Pati yung weekday readings from Monday to
Saturday, meron silang sariling cycle. Ang tawag doon, year 1, 2, and 3. Nagda-jumble din yan. No? Parang nagda-jumble din yan. May sariling cycle sila. Okay. Pero ang take up natin sa liturgical Bible study ay yung Sunday readings. No? So, ang unang binabasa ay yung sa gospel. Dahil ang gospel, yun ang main message ni Christ eh. Marami rin sa atin, hindi natin alam na yung first reading every Sunday, palaging may connection sa gospel. May connection na palagi. Ang gospel at ang first reading, always may connection. Bali yung first reading, supporting actor siya sa gospel. Yung second reading, not necessarily so. Hindi lagi sinusupport ng second reading yung gospel o yung first reading. No? Okay. Excuse me. Yes, yes. Ano po yun? Nagkakala ko, every first reading, palaging from the book of Old Testament. Tama. And the gospel from the New Testament. Oo, yung gospel tsaka first reading sa New Testament. Although may mga solemnities tayo, yung first reading, kinukuha din minsan sa New Testament. Pero tama yung sinabi nyo, no? Ang Old Testament, normally kinukuha sa Old Testament. Ang first reading, kinukuha sa Old Testament. Ang second reading, tsaka ang gospel sa New Testament. At karamihan ng mga reading sa second reading, yung sinulat ni San Pablo. No? Alam niyo yung mga sulat ni San Pablo, no? Kayo mga ano. Ano yung samples ng mga sulat ni San Pablo? Corinthians. Galatia, Colossians, Ang gawa ay Colossus. kay Luke. Corinthians. Corinthians, Galatians, Ephesians. Colossians, Ephesians, Philippians. Romans, Philippians. Romans, Philippians. Okay. Hebrew, hindi pa clear kung sino ang original author ng Hebreo. Pero na may mention ng name ni Saint Paul. Minsan, binabasa. Oo, pero hindi nila ma-attribute surely si Saint Paul yun. Still overpay na kasi yun. Okay. So, yun na, no? May ano yung style ng liturgical Bible study? First part may opening prayer palagi. No? After opening prayer, reading of the gospel. Pagkatapos basahin yung gospel, yung facilitator, ako, magtatanong ng isang tanong sa bawat verse ng gospel. Ang sasagot, kayo. Pero ang sagot nyo, mapasahin lang yung verse. So, hindi nyo kailangan pa mag-isip ng sagot dahil mapasahin lang yung verse. Okay. After natin himayin from the first verse hanggang sa last verse, pag-usapan na natin ano yung natulog nyo sa gospel na yun. No? Ano yung idea, yung mga questions nyo, no? Sinasagot nyo ng facilitator. No? After that, binabasa naman yung first reading. After natapos ang first reading, himay na naman. Question and answer. Question and answer. Yung answer, binabasa ulit sa verse, the rest of the Bible. And then, hahanapin nyo yung connection ng first reading sa gospel. Kaya sinabi ko, palaging may connection ang first reading sa gospel. Kasi minsan, may mga isang verse lang, may dalawang verse, minsan 5 verse ng first reading, tugma sa gospel. So makita natin yung link, yung connection. Minsan word lang eh. Oo, minsan word lang. No? Tapos,
yung second reading naman, no? Babasahin natin same thing, question and answer, no? Tapos, titignan natin kung may connection ba. Kasi di ba sabi ko, minsan walang connection, minsan may connection. Ano? Assume natin may connection na meron, parang may sinulit na dumaan sa gospel, sa first reading, at sa second reading. No? Parang may hibla na dumaan. No? Yung tema, yung buod, yung idea ng tatlong readings, isipin nyo yun. Ano kaya yung message ng gospel na sinusuportahan ng first reading and maybe yung second reading? Bawat isa makakaroon ng ibang sagot. Kasi depende yung kung anong binulong sa inyo ng Holy Spirit. Eh. Kasi ininilay rin nyo yun eh. No? Isipin nyo, ano kaya yung message? Madalas obvious. Actually, dahil obvious yung gospel eh. No? Pero pina-fine-tune din sa first reading. Okay? So yung idea na yun, yung thought na yun, isang sentence lang, tama na yun. Kunyari, yung the sower and the seed. Naalala nyo? The sower and the seed, ano? Yes. May binhi na nalaglag sa pato, meron sa masamang damo, no? Tapos sa magandang lupa, no? So, siguro isang message makuha natin doon, ang isang Kristiyano ay laging nakikinig sa boses ng Diyos. Parang ganun, di ba? Yun yung theme o yung idea na pumasok sa isip nyo. Di ba? So yun ang inyong kibla. Yun yung ano nyo, hindi interpretation, yun yung inspiration nyo. No? So, yun ang gagawin natin ngayon. No? Babasahin natin yung gospel, question answer tayo, tapos itatanong ko sa inyo, mabuti yung sulat nyo. One sentence lang. One sentence. Ano sa inyo yung kibla? No? Ngayon, kung may oras pa, pwede natin gawin yung first reading, tapos yung sa second reading. No? Kaya tingnan natin, pero sa dami nyo, baka abutin tayo ng alas 7 eh. Okay. So, nakita nyo yun, no? Na-cover yung question and answer from gospel, first reading, second reading, tapos yung kibla, no? Lahat magbibigay ng kanya-kanyang kibla. Tapos, ang pinakadulong nito, yung hamon. Ano ang hamon sa atin ng gospel? O yung tatlong readings na yun, o yung dalawang readings. So, meron tanong. No? Challenge question, kung baka may hamon. Na bawat isa, will be given siguro mga 5 minutes para isagot yung challenge question na yun. Normally, tungkol ito sa buhay natin. Ang Bible study, kailangan palagi, nilalagay natin sa buhay natin. For what good is a Bible study kung hindi natin ma-apply sa buhay natin? Hindi naman ito intellectual exercise eh. Hindi ito examination kung magaling kayo mag-identify anong verse, anong number, anong chapter, o anong pinakamagandang interpretation. Walang wrong answer. There is no wrong answer. Kasi natin ito inspired eh. Inspired lahat. Okay? So yung challenge question, dito, paano natin apply sa buhay natin? Paano natin isa sa buhay yung mensahe ng gospel at first reading? Okay. So, practice lang tayo. Okay. Magsayo tayo.
Oh, yes. Anong po po sa inyo? Naintindihan niyo po ba yung hibla? Yes. Ayun, magagaling nga. Parang si Hibla. Palakpakan niya si Salisha. Pero yung hibla, kasi parang bago siya, ano ba yung hibla? No. So, nakuha niyo. Oh, yun. Magagaling ko ako, brother. Oh, ang galing siya. Yung challenge, no? Yung, ano yung napupulot nyo doon sa mensahe. Hibla na sinulid. Na ma-apply natin, nakikita natin sa Correct. buhay natin. Diba? Yung Amen. Mamaya may challenge question tayo. Ayun, ang challenge. Thank you, brother. Pero dahil nasa kulit tayo sa oras, gospel lang ang ating Oo, gospel lang muna tayo ngayon. Hindi mo na yung first reading at second reading. Pero maganda sa Ano kay Brother Raul? Siguro mabaan natin. Okay, so tayo po yung mag-isipan. Let us remember the holy presence of God. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Diyos Ama, maraming salamat Lord at naayos niyo ang aming schedule upang kami makarating dito upang makinig sa inyong dalang na salita at manilay-nilay namin ang mensahe niyo para sa bawat isa sa amin. Padala po niyo ang Espiritu Santo upang gabayan kami at Mama Mary, pagdasal po niyo kami Mama Mary na kami hindi ma-istorbo at matibasay ang aming pag-iisip at maganda ang mga may isip namin tungkol sa mensahe na ibibigay niyo sa bawat isa. Lahat ito ay aming hinihiling sa ngalan ng inyong mahal na anak sa Yesu Cristo. Amen. Amen. Ang Ama, ang Espiritu Santo. Amen. Okay. Visit tayo. They're waiting for Sunday. So, babasahin po ni Sis Doris ang Will read the Tagalog, please. Tagalog ba? Tagalog yan? Oo. Oo. Sige, nagamit ako. Sige, Tagalog. Saan dito? Lucas 10:25 to 27. Yung 37 ito lang. Yeah, Tagalog kasi kumama. Magsita yung po tayo. All stand. Age, 90. Ay, iba yung sa kanila. Baka ibang printer yan, kaya ibang time. Lucas 10, chapter 10. Chapter 10. Talata 25 to 27. Chapter 10. Sino po Jesus ng... Ano ba yun? Ito. Isang dalubhasa. Luke 10:25 to 37. Ang mabuting Samaritano. Malabo na ang mata. 37. Yeah.